Magandang araw po, sambayan ng Pilipino. May mga ilang topic po tayong pag-uusapan ngayon. Una, Venezuela formal nang kumalas sa ICC. Meron ng panimula. May tumalima na sa request o hiling o panawagan ng US. At sana magsunod-sunod na ang mga bansa na member ng ICC na kumalas na para matsugi, magurgur na itong ICC. Habang may kumalas naman, ito naman si Bongbong Marcos, ang kanyang admin, ay tumanggi sa panawagan ng US na talikuran ang ICC. Tingnan mo nga naman. At ito po ay may parusa. Ito na po, yung parusa, napakabilis. US slaps Philippine export with new 12.5 tariff. Ayan na, meron na agad sanction ang Pilipinas dahil po kay Bongbong Marcos. At pag-uusapan din natin itong pahayag naman ni Dave Gomez. Makinig daw sa SONA at makikita natin na marami nang nagawa si Pangulo. Pinopromote po niya yung SONA ng Pangulo. At si Gatchalian naman nagwo-worried para sa safety raw ni Hontiveros dahil mayroon daw death threat si Hontiveros. So yan po ang ating mga pag-uusapan, pero bago tayo magpatuloy, paki-like po muna ang video ito. Umpisahan na po natin dito sa Venezuela. Parang siya yata yung unang tumalima sa panawagan ng US. Formal nang ipinaalam ng Venezuela sa United Nations ang desisyon nitong kumalas sa International Criminal Court ICC 327. Ayon sa pamahalaan, may kinikilingan umano ang ICC. Totoo yan. Sa pagtutok ng mga investigasyon laban sa mga bansa sa Africa at Latin America. Dito rin po sa Pilipinas. So ito na po yung panimula at sana sundan na yan. Sundan na yan ng maraming bansa. Magsunod-sunod na bumaklas na dito sa ICC. At dito nga kay Bongbong Marcos, hindi po ba't nagpunta rito si Marco Rubio, ang Secretary of State, at isa sa tinalakay ay itong, nung kinausap po si Bongbong Marcos, isa sa tinalakay ay itong ang pagkalas o panawagan ng US na kumalas or wag nang sumuporta. Actually, kalas na pala tayo. Huwag nang sumuporta. Alam kasi ng US na nakikipagsabuatan si Bongbong Marcos. Alam yan. May intelligence. Maganda yung intelligence ng US. Alam ng US yan. Kasi madali namang malaman ng US Embassy yan. At madali nang i-report kay Trump o sa government ng US. Kaya alam ng US na nakikipagsabuatan si Bongbong Marcos dyan. Kaya kinausap siya. At tumanggi, ayon kay Attorney Claire, ipinaliwanag ni Ambassador Jose Manuel Romualdez sa US State Department na may residual obligation pa ang bansa. Chika, kasinungalingan po yan. Binanggit po niya na ang issue ay isang sensitibong issue at binanggit din po ang residual obligation ng Pilipinas pati na ang pakikipag-cooperation sa Interpol. Kasinungalingan na naman yan. Dinahilan lang po nila yung Interpol na yan. Dahilan lang po. Puro kasinungalingan po ito. Pero ano po nangyari? Eto, umaksyon agad ang US. US slaps Philippine exports with new 12.5% tariff. Ano epekto nito sa ekonomiya sa mga Pilipino? Dahil yung Philippine export ay papatawan ng 12.5% tariff, ang mangyayari, yung mga exporter, mababawasan yung kita nila ng 12.5%. So, ang mangyayari, baka maglimita sila ng mga production sa kanilang ine-export. Yes, baka limitahan nila kasi baka hindi nila kayanin, malulugi sila.
So ano epekto nito sa mga Pilipino? Kung magbabawas ka ng production, magbabawas ka rin ng tao. At kapag may nalas-malas, kung ang factory mo ay for export only, puro pang export lang, kinakailangan mo nang maghanap ng ibang bansa na para pang-exportan. Kung wala ka pang naka-ready, kung yan lang ang yan lang ang sinusuplayan mo, ang US. So, pwedeng magsara. Mawawalan ng trabaho ang mga kababayan nating Pilipino. At lahat po ng exporter to lahat ng exporter. Kasi yung mga groceries natin na ini-export din po kasi may mga Pilipino sa US, lalo na sa Los Angeles. Mga sardinas natin nakakarating po yan sa Amerika. So pag dinala na yan doon, papatawan na po yan ng bagong tariff. So lahat po ng ini-export natin, antindi. Yan po ang ganti. Dahil po sa ginawa ni Bongbong Marcos na pagtanggi sa panawagan ng US. Bakit ba parang praning na praning si Bongbong Marcos kay Digong? Pwede naman niyang idemanda dito sa Pilipinas, kasuhan si Tatay Digong. Bakit ayaw niya? Gumagana naman ang korte natin. Alam nyo kasi, yan ang gusto ng Dilawan at NPA. At sinunod yan ni Bongbong Marcos. Ayaw na rin siguro ni Bongbong Marcos na dito litisin. Baka kasi maungkat pag nililitis na si Digong dito. Baka kasi maungkat yung paggamit niya ng pulburon. Pag nililitis na yan, pwedeng yan ito yung ganito yung war on drugs namin. Pati si Bongbong Marcos, inimbestigahan namin yan. At napatunayan namin. Pwede po siyang madamay Kaya takot na takot din Kaya siguro pumayag na sa mga kagustuhan ng Dilawan, nila Trillanes, ng NPA na sa ICC ipakulong si Tatay Digong. Kaya lang mukhang walang pakialam talaga si Bongbong Marcos sa atin, sa Pilipino. Di baling mawalan ng trabaho, basta hindi mapauwi si Pangulong Digong. So, yan po ang nangyari. Ang bilis ng aksyon ng US, dahil tumanggi, baka meron pa yan. Baka meron pang kasunod yan. At sana naman, Donald Trump, US government, si Bongbong na lang gurgurin nyo. Huwag nyo na idama yung yung mamamayang Pilipino. Okay, dito na po tayo kay Dave Gomez, doon po sa PCO Secretary. Ito po sabi niya, makinig sa SONA, makikita nila na marami nang nagawa ang Pangulo. Wow! Kaya nga, tingin tayo ng tingin. Asan? Asan yung nagawa? Kahit naman hindi niya sabihin, kahit hindi niya i-promote ang SONA ni Bongbong Marcos, kung marami talaga siyang ginawa, makikita natin makikita ng lahat ng mamamayang Pilipino. At dapat yan na iba-vlog na yan. Kagaya nung panahon ni Tatay Digong. Ang dami pong vlogger na kung saan ang binablog nila yung mga proyekto. Yung mga proyekto ni Tatay Digong na masasabi nating malalaking proyekto. Talagang ang daming nag-vlog nun. Kahit hindi pa nga inuumpisahan plano pa lang binablog na at nung naumpisahan lalo na nagpapalipad ng drone. Ang daming mga vlogger. Talaga naman makikita natin kung meron talaga kaya lang wala at yung mga magagandang programa kung meron, mararamdaman din natin kaya kahit hindi na i-promote ni Dave Gomez, talagang manonood tayo ng kanyang SONA. Kaya lang, alam na natin mangyayari. Una, pinagmalaki niya yung 5,500
flood control. Ha? Sumunod na taon, binatikos niya eh. Sabi niya, mahiya naman kayo. Palpak eh. O ano kaya ang sasabihin ngayon tungkol sa flood control? Baka wala na. At dito po sa mga nagawa daw ni Bongbong Marcos, o sige, doon sa loob ng 4 years, ito yung nagawa ni Bongbong Marcos. Tumaas ang mga presyo ng bilihin. Halos lahat. Halos lahat yata. Bigas, karne, gulay, itlog, yung mga pangunahing bilihin yan. Nung panahon ni Duterte, ang bigas, 40 to 45 pesos lang per kilo. Ngayon, panahon ni BBM, 60 to 65 pesos per kilo. O, di ba? Tumaas ng 20 pesos. Pero ang pangako ni Bongbong Marcos, gagawin niyang 20 pesos. Yung bigas, baliktad nang nangyari. Tumaas ng 20 pesos ang bigas. Doon din sa pagtaas ng diesel, gasolina, sobrang nahirapan po ang maraming mamamayan na Pilipino. Talagang hirap na hirap tayo noon. Medyo bumaba lang ngayon pero unti-unti na naman tumataas. Pero ang dinadahilan, yung gera sa Iran at Israel. Pero hindi po ako naniwala dyan. Binlag ko na po yan dati. Bakit yung kapitbahay natin na ibang bansa? Hindi naman OA yung kanyang pagtaas, kanilang pagtaas. Bakit sa atin OA na OA? 97% ang pagtaas natin. Hindi ba't sobrang taas? Dahil hinaluan ng gobyerno ni Marcos ng sindikato dyan sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Tumaas din po yung mga binabayaran tumaas din po yung binabayaran ko sa SSS. Hindi ba kapansin-pansin at ramdam natin? Yung minimum ba na binabayaran? Ako kasi self-employed. So ako nagpupunta sa bayaran ng SSS. Ang binabayaran ko panahon ni Duterte, 330. Ngayon, sa panahon ni Bongbong, 780 na ang minimum na binabayaran sa SS. So, marami pang iba. Yung nagawa ni Bongbong Marcos na pagtaas. Tumaas ang bilang ng kriminalidad, dumami ang mga durugista, at dito nga sa Dilawan, no? Paano nila nasisikmura itong mga nangyayaring kahirapan ngayon dito po sa ating bansa? Ito ba ay kasalanan ng ating Vice President Sara Duterte? Hindi, di ba? Pananagutan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siya yung presidente. Hindi ba dapat batikusin to ng mga Dilawan at mga NPA? Pero ano ginawa nila? Imbis na batikusin, naging best friend pa nila si Bongbong Marcos. At sabi nga ni Lito Banayo, yung political strategies, ito po yung sabi niya, the Philippines today is overspending, over tax-paying, over borrowing. Why? Because of over-stealing. Tama po si Mr. Lito Banayo, di ba? Tamang-tama eh. Because of over-stealing. Because sobrang pagnanakaw, malawakang pagnanakaw. Iyan po ang dahilan. Kaya lagi kong nababanggit si Robin Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa. Hindi po sila nasangkot dyan sa flood control. Wala po. Mga kasama ng Duterte. Hindi po sila sangkot. Pilit lang sinisiraan ito ng mga NPA, Dilawan, kasama na ng mga Marcos. Pilit lang sinisiraan.
Pero kita nyo, si Bongo nangunguna sa pagka-vice presidente sa survey ng SWS, kung di ako nagkakamali. Kung talagang may mga kasalanan yung mga yan, mga Duterte, dapat damay na si Bongo, damay na si Bato, si Robin Padilla. Pero mataas din ang survey kay Robin bilang vice presidente. Nakikita nyo? So, dito talagang kahit anong paninira nila, kahit ano, basta kasinungalingan, hindi po nagtatagumpay. Matataas pa rin ang kanilang survey. Punta na tayo dito kay Risa Hontiveros. Parang kinukonek yata itong si Risa Hontiveros doon sa namatay na vlogger na si Mima. Parang sinasabi nila si Risa Hontiveros daw ang isusunod. Parang nangangarap yata itong si Risa Hontiveros dahil ito, si Gatchalian daw nagwo-worry for safety ni Hontiveros. Saan nang galing yung death threat na yan? May death threat daw siya Ang alam ko, si Donald Trump, noong kampanya, pinagplanuhan talaga siyang patayin. Binaril nga siya Nadaplisan lang sa tenga Kundi nakailag, kundi kumilos yung ulo niya, butas ang ulo niya. Patay siya. Bakit? Bakit tinangka na patayin? Hindi lang death threat yun. Talagang tinangka na. Tinangka ng itumba si Trump. Bakit? Dahil si Trump, nung kampanya, ang laki na ng lamang niya sa mga survey. At kitang-kita sa mga dumadalong tao. Kitang-kita na si Biden wala nang kapanapanalo. Kaya ang ginawa nila, pinalitan nila si Biden. Pwede daw yun Pwede nga naman. Talagang nangyari. Pwede pala yun. Ang pinalit nila si Kamala Harris, yung babae. Diba? Tapos nung pinalitan, medyo gumanda yung feed. Gumanda yung tanggap kay Kamala Harris. Pero wala na. Mas lamang pa rin si Trump. Kaya doon na prostrate ang mga kalaban at tinangka na itumba si Trump. Talagang binaril. Diba? Nakailag lang. Ngayon, bakit natin kinikwento yan? Si Hontiveros. Meron daw siyang death threat, pero parang wala namang naniniwala. Parang wala na, di pa. Diba? Baka ang naniniwala lang, kayo-kayo lang. Parang wala naman naniniwala. Dapat yan, nagtitrending, nagbabiral yan. Bakit? Bakit hindi tayo naniniwala? Magkano lang ang survey sa kanya? 1%. Bakit ka magkakaroon ng death threat? Buti kung number 1 ka at malaki yung lamang mo. Yun, pwede kang ipatumba. Kagaya ni Trump. Pwede yun. At alam natin, kay Vice President Sara Duterte, hindi po nahuhuli yan pagdating sa death threat. May mga death threat din po yan. Kaya nga nagsabi si VP Sara na kapag namatay ako, may kinausap na ako. Patayin nyo yung 3. Dahil yun lang ang gagawa. Yun lang ang, wala nang iba. Yun lang ang, kumbaga, may kasalanan sa pagkamatay ko. So, strategy ba yun? Opo, strategy. Ginagawa na rin ni Trump yan. Ginagawa na rin. Yun talaga ang pwede nating paniwalaan ang Vice President na mayroong talagang death threat. Pero, hindi masyado itong hinahayag ni Vice President. Bakit? Lalo na kung siya ay magiging president. Si Trump,
mayroon pa ring death threat yan. At sa pagiging president, pagiging vice president, kasama na po yan. Kasama na lagi yan, yung death threat na yan. At lalo na kung ikaw ay kumakalaban sa mga drug lord, kung ano-anong lord, kumakalaban ka sa corruption, kasama na yan. Talagang kailangan mo lang matinding pagbabantay ng mga security. Yun lang ang kailangan. Kaya ikaw, Senator Risa Hontiveros, wag mong i-broadcast yung ano mo, yung death threat mo dahil wala naman naniniwala. Kung ikaw ay malakas na kandidato bilang presidente sa 2028, pwede pa. Pero, nawala yung ating ilaw. Pero wala ito. Papansin lang po ito dahil 1% lang yata sa survey. At hindi na po yan tataas, Madam Risa Hontiveros. Bakit? Kasi si Bongbong Marcos, meron po yung nakakahawang sakit. Pag dumikit ka dyan, pandidirihan ka na ng taong bayan. Kagaya mo, Risa Hontiveros. Dumikit ka kay Marcos. Ayan. 1% ka na lang. See you next time.